Magandang araw at welcome sa aking channel. Kung nagbabalak ka bumuo ng isang PC, specifically to B550 chipset na Micro ATX motherboard, medyo nakakalito nga naman. Dahil sa dami ng brand sa market ngayon, merong Gigabyte, Asus, ASRock, even the MSI. So, dito sa video na to, maaring matulungan kita dahil i-review natin si MSI B550M Mortar Max Wi-Fi na sigurado kung magugustuhan mo. Tara, sama mo ko. So, umpisa natin sa unboxing. By the way guys, nabuksan ko na pala ito. Nagamit ko na rin yung dalawang SATA cable. And kung mapapansin nyo, mas malaki yung box niya kung i-compare natin doon kay Gigabyte B450MK. So, buksan natin. Dito makikita natin yung kanyang motherboard. Ayan, sobrang kapal ng plastic niya kung i-compare natin sa lower tier na mga motherboard. And then, tingnan natin yung pinakailalim. So, dito sa kanyang ilalim, makikita natin yung kanyang Wi-Fi antenna, quick installation guide, meron ding sticker. Ayan. And meron tayong extra screw. Pero, I believe this is for the NVMe na M.2 na SSD. And then, meron tayong mga welcome kit. Meron tayong CD, which is, I believe hindi nyo gagamitin. This is for drivers and utilities. And then, wala. Yun lang. Nothing special na sa kanyang box. So, pag-usapan naman natin yung kanyang appearance and then yung kanyang internal ports. So, pagdating sa looks niya, sobrang astig. Wala akong masabi. Ang lalaki din ng mga heatsink. Kaya naman napakabigat ng motherboard na ito kung i-compare natin sa iba. Then dito sa taas, meron tayong 8-pin connector. Meron tayong CPU fan. Apat na din yung ating RAM slot. Pump fan, isa para sa ating AIO. Meron tayong system fan. Bali yung system fan niya is 4-pin. Meron tayong isa, dalawa, then tatlo na system fan. So meron tayong 24-pin na connector. 6 na rin yung ating SATA cable. For the USB Type-C, meron din tayong dalawa sa gilid. Meron tayong dalawang USB. And then meron tayo ditong para sa ating power switch, reset switch, LED. And meron tayong on and off switch para sa kanyang LED din dito sa may gilid. Then pagdating naman sa kanyang NVMe M.2, dalawa na yung slot natin. Yung isa is running at 4.0, yung isa is 3.0. Same goes with the PCIe 16 slot. 4.0 yung nasa taas and then 3.0 yung nasa ibaba. Maganda lang yung kanyang 16 slot for graphics card. It's because reinforced na siya. So kung makikita nyo, sobrang tibay na neto. So hindi niya basta-basta masisira yung ating port. Then dito, meron tayong audio pin. So napaka-importante din neto. Check naman natin yung kanyang back panel. So itong back panel is isa sa mga importante para sa akin. Kasi normally ayokong nagko-connect ng kung ano-ano sa aking case sa may bandang harapan. Kasi masyadong pangit tingnan. Unless mga wireless na mga keyboard and mouse. Yun, pwede akong maglagay sa harapan. So dito meron tayong display port na version 1.4. Meron tayong 2.5 GB na LAN port. Meron tayong Wi-Fi and Bluetooth antenna. HDMI 2.1, USB 2.0, USB 3.2, Gen 2 na 10 GB per second na Type-C. Meron tayong PS2 combo port, USB 3.2 na 10 GB per second, HD audio connectors, flash BIOS button, and USB 3.2 Gen 1 na 5 GB per second. And lastly, itong optical SPDIF out. So, bali hindi ko siya masyadong ginagamit. So, yun lang yung mga nasa likod niya. And by the way, built-in na rin yung kanyang I/O. Sagutin naman natin yung mga common question about sa ating motherboard. So, sir, plug and play na po ba siya sa 5600 na processor? Yes, plug and play na po siya based on my experience. I use the Ryzen 7
5700X and gumagana po siya without any problem. But if you're planning to use it for 3000 series, 5700X 3D, kahit yung 5800X 3D, mas maganda po na i-update natin yung kanyang BIOS para mas smooth yung kanyang operation. Now, nabili ko po siya sa Lazada for 6,899. Ang original price po niya is 8,499. So, bali nabili ko siya yung Lazada sale ng mga 33, 4455, ganyan. Para mas malaki yung voucher na makukuha nyo. At kung gusto niyo naman i-check yung full specs niya is maglalagay din po ako ng link sa description which is directly doon sa kanilang website para mas makita nyo pa yung full potential ng ating motherboard. So kung nagustuhan nyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, and i-hit ang bell icon para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. Maraming salamat.